hindi nakakaalam mga kalakbay, ang Taiwan at ang Taiwan Strait na siyang naghihiwalay sa Taiwan at mainland China ay inaangkin ito ng China na sa kanila, kaya't naalerto ito nang pasukin ito muli ng US warship. Ayon sa ulat, ang 7th Fleet ng US Navy ay nagpadala ng Arleigh Burke-class guided missile destroyer na USS Halsey para magsagawa ng routine Taiwan Strait transit noong Miyerkules. Ito umano ay alinsunod sa freedom of navigation at overflight na nakaangkla sa international law. Kita mo, walang insidente. Baga, alam din nila na kung sakaling may gagawin sila na pangaharang o pambubuli dyan sa mga US warship, baka mapalaban sila. Itong China, ha, tinutukoy ko. Para i-check itong report na ito, mga utol, punta tayo sa Reuters, no? Ayan, no? US sends warship through Taiwan Strait ahead of presidential inauguration. Okay? May 9 lamang ito, ng report na to. May 9, 2024. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Sa totoo lang naman talaga mga utol, wala naman magagawa tong China kapag sila'y nilusob ng United States of America. The mere reason kung bakit ang Amerika ay hindi ginagawa yon sa China, considering the fact na sila'y nambubuli, dahil na rin sa mga kaalyado nito at ano na lang ang sasabihin ng buong mundo sa kanila. Pinalalabas kasi ng Amerika yung pinapanatili nila ang kanilang imahe na tipong tagapagtanggol sila. Pero at the same time, talaga naman aminado tayo, tuso sila. Gusto nila talagang nasa power sila. Pero para sa akin kasi, kaya mas kampi ako sa Amerika, sa US, kesa sa China, mas lesser evil. Okay, at least hindi sila nananakop. Kahit sila na yung, okay na, sila na yung kumontrol ng world economy. Okay na sa akin. Kesa magbaka sakali pa tayo sa China. Yun lang yung hirit ko rito, yung punto ko dito. Anyway, mga utol, mabalik na tayo. US warship pinasok ang Chinese claimed territory ng Taiwan Strait. China nagalit sa US, so wala pa sila magagawa at sila magalit. Ito yung mula kay Lakbay Karunungan, pakisubscribe siya. Pakilike na rin yung video. Mamaya titingnan natin yung report tungkol dito para sa legitimacy, as usual. US warship muling pinasok ang teritoryo na inaangkin ng China. US destroyer, hindi napigilan ng China na pumasok sa Taiwan Strait. China walang nagawa sa operasyon na ginawa ng US Navy. Wala ni isang Chinese Coast Guard vessel o Chinese Navy warship ang humarang sa barko ng Amerika. Tingnan nyo mga utol, no? Pansinin nyo, kapag hindi nila kaya, etong China, hindi nila ginagawa, no? Pero kung sino pa man, kagaya no sa Australia, pumasok sa international waters. Pero talagang binuli rin nila. Pero yung Amerika, hindi nila magawa yan sa Amerika. O pumasok na sa kanilang claimed territory. Etong US warship, wala pa rin silang magawa. Pero siyempre, gusto ko lang ipakita yung punto. Tayo nga Tayo, sa teritoryo natin, dinadarag tayo. What more kung tayo ipapasok sa claimed territory ng China? Ano kayang gagawin nitong mga to sa atin? 'Di ba? Pero sa US, hindi nila magawa yun. See the point? Tuloy mo na. F-22 Raptors ng US Air Force dineploy malapit sa China. Mga J-20 fighter jets ng China mamanmanan ng US Air Force sa Japan. Ang mga bagay na ito ang ating pag-uusapan sa video na ito. Kaya kung bago ka pa lang sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ng notification bell para updated ka sa mga karunungan na ating pagsasaluhan. Okay. Eto na mga utol. Muling sinubukan ng US mga kalakbay ang tapang ng China matapos nga na ang US Navy ay magpadala muli ng isang US warship sa karagatan at teritoryong inaangkin ng China. Sa hindi nakakaalam mga kalakbay, ang Taiwan at ang Taiwan Strait na siyang naghihiwalay sa Taiwan at mainland China ay inaangkin ito ng China na sa kanila, kaya't naalerto ito nang pasukin ito muli ng US warship. Ayon sa ulat, ang 7th Fleet ng US Navy ay nagpadala ng Arleigh Burke-class guided missile destroyer na USS Halsey
para magsagawa ng routine Taiwan Strait Transit noong Miyerkules. Ito umano ay alinsunod sa freedom of navigation at overflight na nakaangkla sa international law. Kita mo, walang insidente. Baga, alam din nila na kung sakaling may gagawin sila na pangaharang o pambubuli dyan sa mga US warship, baka mapalaban sila. Itong China, tinutukoy ko. Para i-check itong report na ito, mga utol, punta tayo sa Reuters, no? Ayan, no? US sends warship through Taiwan Strait ahead of presidential inauguration. Okay? May 9 lamang ito, no? Yung report na to, May 9, 2024. A US warship sailed through a narrow Taiwan Strait on Wednesday, less than 2 weeks before Taiwan's new president takes office, prompting an angry denunciation from Beijing. Aba? Yung tablado ang Beijing doon sa bagong presidente ng Taiwan. No? China claims sovereignty over democratically governed Taiwan and says it has jurisdiction over the strait. Taiwan and the United States dispute that, saying the Taiwan Strait is an international waterway. O sa madalit sabi, talagang kiniklaim ng China yung katubigan na yon, yung Taiwan Strait. O ngayon mga utol, ang tanong, kung palagay nila ay kanila at sila ang may soberanya, may sovereignty doon sa sinasabing Taiwan Strait, o bakit hindi nila hinarang yung United States warship na dumaan doon, na pumasok doon sa teritoryo nila? Okay? Dahil according sa international law, ang Taiwan Strait ay isang international waterway. Okay? So madalit sabi, magpo-fall ito sa yung right of innocence passage, kumbaga, yung freedom of navigation nga, na yun ang pinangahawakan ng United States. Sa madalit sabi, tama lamang o ayos lamang na dumaan doon. Okay? Lalong-lalo na wala namang intensyon na manggulo o manggera. Ganun po yung right of innocence passage, kumbaga. Okay? Sa madaling pagpapaliwanag. Pero kung etong China, gaya ng sabi nila, kanila yung soberanya ng Taiwan Strait, o bakit hindi nila hinarang etong US warship? Sa madalit sabi, takot sila. Diba mga utol? Ganun lang kasimple yun. Balikan na natin to. Diba kapag mga teritoryo nila, sinasabi nila, hindi kayo hinaharang nila, diba? Na ang barko ay dumaan sa isang koridor sa kipot na lampas sa teritorial na dagat ng anumang estado sa baybayin at nagpapakita ng pangako ng Estados Unidos na itataguyod ang kalayaan sa paglalayag para sa lahat ng mga bansa bilang isang prinsipyo. Walang miyembro ng international na komunidad ang dapat takutin o pilitin na isuko ang kanilang mga karapatan at kalayaan. Ang militar ng Estados Unidos ay lumilipad, naglalayag at nagpapatakbo saan man kapag pinapayagan ng international na batas. Pag nasa tama sa batas ng UNCLOS, ginagawa ng United States, okay? Sa madalit sabi mga utol, pero ito nga yung tanong ko. Bakit itong China, dito nga sa kiniklaim nilang teritoryo na napakalayo sa kanila, sa mainland nila, dito sa West Philippine Sea, tayo ay hinaharang pag tayo magdadala ng supply do sa ating mga grupo. Dito yun napakalayo nun. Samantalang yung Taiwan Strait ay nasa pagitan ng China, ng mainland China at ng Taiwan. Tapos kiniklaim talaga nila na kanila yun. Dumaan dun ngayon yung United States na warships ang dumaan. Bakit hindi nila napigilan? Yun lang yun Napakasimple ng lohika, no? Malinaw na malinaw, natakot sila. Tayo dinadarag-darag nila, di ba? Tayo kung daragin nila, walang humpay. Takot na takot na. Anong masasabi nyo dyan? Tuloy muna natin. Ayan, no? Nakamonitor mga kalakbay ang Taiwan sa pagdaan ng barko ng US upang makita kung may gagawing hindi maganda ang China sa naturang pagpasok ng US Navy warship. Gaya ng dati, walang nagawa ang China sa US destroyer na pumasok sa kanilang inaangkin na teritoryo. Tama. Nagmasid na lang ang China sa ginagawa ng US at inalerto ang kanilang mga sundalo. Eto mga utol, para ipakita sa inyo kung anong ginawa ng China tungkol doon sa paglalakbay na yun ng US. China sends warplanes near Taiwan after US warship transit. After.
Eto, mula to sa Taiwan Plus News, okay? Taiwan has reported an increase in Chinese military activity near its borders. The military says it's Diba? Kasi nataranta sila no? Ba? Ito yung Taiwan Strait mga utol. Dito pinasok. Ito mainland China. Ito yung Taiwan. Dito pinasok ng US warship. Kinaangkin to ng China. Siyempre, pati nga to, inaangkin ng China. Diba? So malamang sa malamang kanila daw to. Pero nung pumasok dito yung US warship, wala naman sila magawa. spotted 23 Chinese warplanes in the area, 8 of which breached Taiwan's air defense identifications. Grabe, no? Nagpadala sila. Pero pagkatapos na, makadaan itong mga warship. Okay, bakit hindi nila ginawa habang dumadaan itong mga to? Inikutan nila na ikutan, binira nila ng flare o kung ano pa man, diba? Bakit hindi nila ginawa? Takot sila Yun lang yun. Wala ni isang barko ng Coast Guard, Chinese Navy o militia vessel ang nagtangkang harangin ng US warship. Ito ay magpapakita na tanging mga maliliit lang na bansa Exactly my point. o di gaanong malakas ang war capabilities ang kaya ng China na ibuli. Na nga yung punto ko, mga utol. Talagang maliliit lang. Pag kaya lang nila, doon lamang nila subukan natin. Tayo pumasok dyan. Sigurado haharangin tayo dyan. Pero tayo, Pilipinas, o kung sino pa man. Pero Amerika, diba? Tingnan nyo nangyari. Anyway mga utol, kailangan kong inyong opinion tungkol dito. Anong masasabi nyo doon? Pinapakitaan sila ng United States of America na kayo, ready kami sa inyo. Eto kami sa bakuran ninyo. Dito kami sa sinasabi ninyong teritoryo. Dumadaan kami dito. Sige nga, tingnan natin kung ano yung parang ganun yung mensahe dyan. Pero nasa tamang batas ang nasa international, ayon sa international law, ang ginagawang ito ng United States of America. Pero imagine nyo nga, doon sa Australian helicopter, di ba, dumaan sa Yellow Sea. Sa international waters dumaan yon. Pero binira ng flare gun ng mga Chinese fighter jets. Ganun yung kaibahan. Eto, warship ng US dumaan sa mismong bakuran nila. Wala silang nagawa. Nihiwalang humarang na Coast Guard, 'di ba? Well, anyway, kailangan kong inyong opinion tungkol dito. Maraming salamat sa iyo, Lakbay Karunungan. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles and we have the Real South Production. Ako'y nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po sa inyo lahat. Maraming salamat po.